And you are alone? Unti-unti ulit akong dinalaw ng antok dahil sa pagod sa pagsusuka. You are not the father. I murmured before drifting away because of sleepiness. Bago ako tuluyang makatulog ay naramdaman kong paghawak niya sa tiyan ko. Mas lalong napabilis ang pagtulog ko dahil sa marahan niyang paghima sa tiyan ko. I am the father. I know. I woke up again after a deep sleep on almost 7 in the evening. Napalingalinga kaagad ako sa buong kwarto ko at nang makitang walang tao ay napairap ako. Did Zeus go home? Muli akong napangiwi ng maamoy ko ang sarili ko. I haven't take a shower yet. Dahil hindi ko na gustong amoy ko kaya kahit tinatamad ay pilit akong bumangon at dumiretso sa banyo. I quickly took a shower and I went out from the bathroom, wearing only my bathrobe and a towel on my hair. I suddenly want to sleep naked. Tinatamad akong magsuot ng damit, but I walk around naked. I was about to take my robe off when the door of my room opened. Mabilis akong napalingon doon at nakita ko si Zeus na pumasok. Gulat siya nang makitang gising na ako kaya napairap ako sa kamuling inayos ang robe ko. You are awake, he murmured. Hindi ko siya pinansin dahil pumasok ako sa walk-in closet para magbihis. I'm already fully clothed when I went out, and I found Zeus sitting on my bed. He showered too, I guess, when I was still sleeping. What are you doing in my bed? Hindi ka matutulog dito. Malamig na sambit ko sabay irap kaya mabilis siyang tumayo. Sa baba ako matutulog. Sagot niya kaya napahalukip-kip ako at napataas ng kilay. Napabasa siya sa mga labi niya saka napalunok dahil sa ginawa ko. Pero kahit ganoon ay sinalubong niya pa rin ang mga mata ko. He looks fine right now. Why don't you just go back to your place or visit your fiancé? I don't mind. Pairap na sambit ko, saka mabilis na lumabas ng kwarto. Sumunod naman siya sa akin. I already told you. I thought Trisha is really pregnant. I don't care. Shut up! Inis na sabi ko, saka dumiretso sa kusina. May pagkain na nakahanda sa dining table, pero dumiretso ako sa fridge. Kumuha ako ng prutas saka bumalik sa dining table para tingnan ang niluto niya. He cooked caldereta. Let's talk about this some other time. Tila sumusukong sambit niya kalaunan. There's no other time, Zeus. Umalis ka na lang. Sambit ko bago nagsimulang kumain ng mga niluto niya. He sighed. I'll explain. I don't need it. Mabilis na putol ko sa kanya. He sighed once again. Fine. Sabi niya at tuluyan ng tumahimik. After eating caldereta and rice, I still eat the fruits that I got. Hindi na ako magtataka kung sa susunod na linggo'y lumobo ang katawan ko. I can't work out. I just hope my metabolism will get faster. After eating, Zeus took care of our dishes. Ako naman ay humilata na sa couch, saka yumakap sa throw pillow. I want to stay inside my penthouse the whole day, and eat, and sleep. Ayoko nang magtrabaho. When do you plan to visit an OB for the baby? Zeus suddenly asked. When you are not around. Tamad na sambit ko. Natahimik siya dahil sa sinabi ko. Kaya dahan-dahan akong napatingala para makita ang mukha niya. He's clenching his jaw. I'll sleep. Just use a guest room here. Mabilis na sabi ko saka bumangon na mula sa pagkakahiga sa couch para umakyat na sa taas. Nang makarating ako sa kwarto ko'y habol-habol kong hininga ko. I feel so freaking guilty. But what should I do? This is so complicated. Everything happened so fast. Hindi pa tuluyang pumapasok sa isip ko ang lahat. His fiancé lied. So he's here again. I rolled my eyes. He's here for my baby? Inis akong sumalampak sa kama. Napatulala ako sa kisame habang nag-iisip ng kung ano-ano. And after a while, I feel sleepy. So I changed into my nighties to finally let myself sleep. The next day, I woke up so early. Nang makatayo ako mula sa kamay, mabilis akong naduwal kaya tumakbo ako patungong banyo. And as usual, I feel so weak after I vomit. And I almost crawled to go out of the toilet. Mas lalong nawala ang kagustuhan ko magtrabaho sa araw na ito. But I can't. Dad is always in the company. He will know and he'll get furious. Baka mas lalo siyang maging mahigpit sa akin kaya kailangan kong pilitin ang sarili ko. I pushed myself to get ready for work. I wore my corporate clothes before going downstairs. At nasa hagdanan pa lang ako'y nakita ko na si Zeus sa living room. Nakatayo siya. Kasalukuyang inaayos ang pagtupi ng long sleeves na suot niya.
He's wearing his slacks and long sleeves right now with a pair of black shiny shoes. He have a work? Saan? Nang marinig niya ang tunog ng paghakbang ko'y mabilis niya akong nilingon. He looked so fresh and manly. I suddenly want to hug and sniff all of his scent, but my pride won't let me do that. Iniwas kong tingin ko sa kanya saka walang pakialam na naglakad patungo sa kusina. I cooked breakfast, he suddenly said. At nang maupo ako'y siya ring pag-upo niya sa silyang nasa harap ko. Muli kami nagkatinginan, and I badly noticed how he stared at my lips for almost 5 seconds. Yun ang dahilan kung bakit bahagya akong napakagat sa ibabang labi ko at malakas na tumikhim. Dahil sa pagtikhim ko'y bumalik ang mga mata niya sa mata ko. I looked at him coldly. May pupuntahan ako ngayon, but I am free the whole afternoon. Babalik na lang ako dito. What do you want to eat for dinner? What about lunch? I can bring your lunch in Remulia Corporation. He casually said. Bahagyang nangunot ang noo ko. Why are you doing this? Tanong ko. I can do it myself. Kaya ko naman. He sighed before wetting his lips. I know that you are independent. Yes, I am. And you don't have to do this. I am pregnant, yes. But I am not forcing you to take care of me. I can take care of myself. Mariin na sambit ko. If he's here because of my baby, then I don't want that. Nandito ba siya kasi sabi niya noon lumaki siyang walang ama? He doesn't want his child to experience the same? I don't want to force a man to be with me. Not again. Kaya kung pinipilit niya lang ang sarili niya ay huwag na lang. I can do it alone. That's my baby, he stated. I rolled my eyes. What if I had it with someone and you are not the father? Subok ko, kaya mariin niya akong tiningnan. I smirked before started eating, while he's still staring at me in a deep way. You didn't. Let's visit an OB. Mariin na sambit niya. If your fiancé is pregnant, you won't be here, I sarcastically said. If you just told me that you are pregnant, then I did not leave you. Sabi niya kaya muli kong sinalubong ang mga mata niya. Kahit totoong buntis rin siya? Who would you choose? Zeus? Of course, her. Right? I sarcastically asked. Are you sure about that? Ganting tanong niya, kaya nawala ang pagiging sarkastiko ng mukha ko. I rolled my eyes and I glared at him. Liar. I broke up with her back then. Remember? He added. Inis akong sumubo ng kanin at mas lalo siyang sinamaan ng tingin. He swallowed hard before glancing at my plate full of foods. Ilang buwan na? Marahang tanong niya sa pagkakataong ito. Bigla akong nabulunan at mabilis niya naman akong binigyan ng tubig na mabilis ko namang ininom. Almost 3 months. Bakit ba? Inis na sambit ko. Then that's really mine. In Cebu. Mabilis na sambit niya kaya napangiwi ako. Now I am as red as tomato. My OB in London once mentioned to me that I am more sensitive because of my pregnancy. And it includes some sensual sensitivity. At ngayon ko yun napatunayan. Dahil biglang nag-init ang katawan ko sa bigla niyang sinabi. I picture out what we did on Cebu. Dan, shut up! Inis na sabi ko sa kapadabog na tumayo. Nawalan ako ng gana. I hate myself for letting him affect me. Wait for me. Sabay na tayo. Mabilis na sabi niya pero hindi ko na siya nilingon pa. Mabilis akong tumungo sa pinto ng penthouse ko. At bago ko pabuksan iyon ay biglang may nag-doorbell. Nangunot ang noo ko at kalaunan niya nainis ako sa pag-aakalang may tinawagan na naman si Jesus na kung sino para papuntahin dito ngayon. I peacefully opened the door. At mas lalong nadagdagan ng inis ko nang makita ko kung sino ang nasa labas. Anong ginagawa ng babaeng ito dito? She's the reason why I almost had a miscarriage. Let's go. Zeus suddenly said behind me. At ramdam kong paghinto niya nang makita kung sino ang nasa labas ng pinto. Trisha's eyes went to Zeus immediately. Kaagad na tumulong luha sa mga mata niya, kaya napakuyom ang kamao ko. Tama nga si Mark na nandito ka. Zeus, mag-usap tayo. Patawarin mo na ako. Nagawa ko lang naman yun dahil mahal na mahal kita. Ayaw kitang mawala. She started to sob. Bahagya akong napaatras. I don't want to see this right now. Trisha, what are you doing here? Mariin na sambit ni Zeus. At bahagya akong naramdaman ang paghawak niya sa bewang ko. Mabilis ko iyong inalis dahil sa inis.
Zeus, please, mag-usap tayo. Nagkamali ka at nagkamali ako. Ayusin natin to. Umiiyak na sabi ng babae. The audacity to tell those words while I am here. And in my place. Really? Trisha, you lied. We cannot fix this. Alam mo na sa una pa lang. Inis na sambit ni Zeus. Muli niyang hinila ang siko ko. Saka inis ko iyong ginalaw. I don't need this drama right now. No! Maayos natin to. Lumayo tayo. Pumunta tayo sa probinsya niyo, Zeus. Mahal mo ko. Alam ko yun. Get out of my way. Madiin na sambit ko. No! Zeus said, and he gripped my arm tightly, like he doesn't want me to go. Zeus, please. Hindi ko kaya nang wala ka. Trisha, no. If you didn't lie about your pregnancy, I don't know. Baka hindi na ako bumalik sa'yo. You are right. We both made some mistakes. But it's impossible to fix this right now. Zeus said those words with finality. So the woman looked at me angrily. Sa akin niya na naman ibabaling ang galit niya. Zeus was fast to put me behind him. Alis, late na ako. Walang ganang sambit ko. Zeus, nagkakamali ka lang. Nabulag ka lang. Babalik ka rin sa akin. She sobbed even more. Trish, let's talk about this some other time. I have no time for this. Mariin na sambit ni Zeus habang hindi binibitawan ng braso ko. Hinihintay ka ni Papa sa bahay. Palagi kanyang hinahanap sa akin. Pumunta ka ngayong gabi. Kapag pumunta ka, ibig sabihin bumabalik ka na sa akin. Tatanggapin kita ng paulit-ulit. Sana maintindihan mo na ginawa ko lang yun dahil mahal kita. Mahal na mahal kita. Umiiyak na sambit nito bago tumalikod. Bahagya akong napatingin kay Zeus. Naabutan kong umiigting ang panga niya habang sinusundan ito ng tingin. My insecurity suddenly awakened. Follow her, I said. Dahil sa biglaan kong pagsalita ay napalingon siya sa akin. Sinalubong ko ng matapang kong mga matang seryoso niyang mga mata. Why would I? Tanong niya kaya ngumisi ako. Bakit nga ba? Tanong ko. Umigting lalo ang panga niya. Go! Ayusin yung relasyon niyo. Seryosong sambit ko. Kaya nandilim ang mga mata niya. Bitterness filled me, but it didn't stop. Maybe you had it during those times. That you think she's pregnant? Baka may nabuo? The love of your life is maybe pregnant for real now. I added. Mas lalong humigpit ang pagkakahawak niya sa braso ko. Na tila ba may inis na namuhay sa katawan niya dahil sa sinabi ko. What? Inis na tanong niya kaya umirap ako at inis siyang tinulak bago tuluyang lumabas. Mabilis niya akong sinundan pero hindi ko na siya nilingon hanggang sa makapasok kami sa elevator. We were alone inside, so the tension grew more. Don't worry about my baby. I can do this alone. Sabi ko, dahilan para bigla niya akong ikulong sa pagitan ng mga braso niya at idinikit sa pader na nagpagulat sa akin. I did not touch her during those times. Mariin na sambit niya. Inis ko naman siyang tiningnan at malakas na tinulak sa dibdib. I can't let him dominate me. No way! Let me go! Mariin na sambit ko. Mas lalo niyang nilapit ang katawan niya sa akin. I suddenly felt his warm breath. Kumalabog ng malakas ang puso ko, kaya mas lalo ko siyang tinulak palayo sa akin. Pero bigla niyang hinawakan gamit ang isa niyang kamay ang dalawang kamay ko at nilagay yun sa itaas ng ulo ko. I glared at him. Mas lalo niyang idinikit ang katawan niya sa akin. I suddenly prayed the elevator to open, but it didn't. Zeus, let me go! Inis na sigaw ko, and I can't help but to moan when I felt something on my belly. Kainis. Ano ba? I am the villain in this story. Lumayo ka sa akin. Sigaw ko, pero mas lalong nagwala ang katawan ko nang dumikit ang ilong niya sa pisngi ko. I panicked. Yes, you are the villain. He whispered before slightly teasing me by his nose. I am going crazy. Zeus! Galit na sigaw ko. Pero wala siyang pakialam dahil sa pagkakataong ito'y marahan niya akong hinalikan galing sa pisngi. Patungo sa labi ng paulit-ulit. I slightly moaned because it made me weak. My active hormones. He bit the sensitive spot on my neck. Bigla akong napapikit at napakagat sa labi ko bago marahang tumingala. I suddenly want to go back with him in my penthouse. No, this is not happening. After a few seconds, I felt his lips on mine. Napasinghap ako sa mapusok niyang halik. I tried to stop myself from kissing him back, but I can't.
I suddenly found myself kissing him with the same intensity. Zeus, stop! He hissed, even I myself can't stop kissing him back. I miss his lips. I miss this. I missed you. I thought I can't be able to kiss you again. He murmured between our wild kisses. I moaned. No, I said. Mas lalo akong nanghina. Thanks God you are pregnant. He murmured. Ilang sandali pa'y unti-unting bumukas ang elevator. Kaya buong lakas ko siyang tinulak. Mukhang nangihina rin siya kagaya ko. Kaya lumayo siya kaagad sa akin matapos ko siyang itulak. Hinabol kong hininga ko't nang tuluyang bumukas ang elevator. Ay halos tumakbo ako palabas. Dan, why am I a slave of his kisses? I swear, I won't let him kiss me again. Never. Nang makita ko ang kotse ko'y mabilis ko yung binuksan. But before I could enter, he stopped me. I'll drive you to your company, he said. Mariin ko siyang tiningnan pero ilang saglit pa'y muli kong naramdaman ng mga labi niya sa mga labi ko. He slightly beat my lower lip before escorting me inside the shotgun seat. I let him drive my car. Tahimik lang akong nakatingin sa labas. I badly want to ignore his presence. But every time he uses his right hand for handbrake, I can't contain to look at his wrist. Kitang-kita ko ang letrang C. At nahuli niya akong nakatitig doon dahilan para mabilis akong mag-iwas ng tingin. I swallowed hard and I stopped myself from saying anything. That tattoo doesn't mean anything for sure. Hindi ko yun dapat pag-isipan ng kahit na ano. That's just a letter. No more, no less. After an hour, we arrived in front of our building. Bigla ko siyang nilingon. Park my car. Malamig na sabi ko bago lumabas. Hindi ko na siya binigyan ng pagkakataon. I'll borrow it for a moment. May pupuntahan lang ako saglit. Biglang sabi niya kaya kumunot ang noo ko. Pero tumuloy lang ako sa pagpasok sa loob. Nang hindi siya sinasagot. I saw Mira on the entrance. Kunot ang noo niya at nasa likod ko ang tingin. Kung kanina pa siya nandito ay siguradong nakita niya si Zeus. I rolled my eyes at her. And she rolled her eyes back at me. Seriously? That fast? Tanong niya. Tuloy-tuloy lang ako naglakad at sinabayan niya naman ako. Nang may mapaglarong ngisi sa mga labi. She's mocking me. Damn, Julia. I can't believe you. Nothing happens. Shut the fuck up. Inis na sambit ko nang makapasok kami sa elevator. She chuckled. Really? Just be careful, little sis. Nakangising sambit niya. Kaya sinamaan ko siya ng tingin hanggang sa bumukas ang elevator sa tamang palapag. Kanya-kanya kaming pumasok sa opisina namin. And inside my office, I found Mom waiting. Bahagya akong natigilan nang lingunin niya ako. Pero kalaunan ay nakabawi rin ako. At tuloy-tuloy na umupo sa swivel chair ko. I saw the way she looked at me from head to toe sarcastically. Hindi ko na lang iyon pinansin at seryoso lang siyang hinarap. Mom, mahinang sambit ko dahilan para tumayo siya. Dahan-dahan niyang nilapag ang Gucci niyang bag sa ibabaw ng lamesa ko. Saka siya huminga ng malalim. She started to walk back and forth. So I watched her do that. Your dad mentioned that you refused the arranged marriage again. Why, Julia? Taas kilay na tanong niya. Napatiimbagang ako. Bakit niyo ba ako pinipilit sa hindi ko gustong gawin? Mariin na sambit ko. For the company. Your clothes, your car, your penthouse, and everything you own is because of this company. What reason do you want? She said like I am the most stupid person she knew. I shook my head. Hindi ko kailangan magpakasal sa kung sino. The company is doing great. And why do you keep on pushing me to do this? I said I want to leave. Hindi ko na napigilan ng inis ko. You are selfish. That is why I hate you. Galit na sambit niya. I scoffed. Bahagyang nanikip ang dibdib ko sa sinabi niya. Pero hindi ko yun hinayaang umepekto sa akin. Your sister might not good as you when it comes in business. But she's respectful, she added. Peke akong napangisi dahil sa narinig. Do me a favor, Mom. Let me live. Tell Dad to let me live. Seryosong sambit ko. You killed my son. You will serve this company all your life. Until you die. You will serve this family. And you won't turn your back at us. She said with her gritted teeth before getting her bag with poise. Tiningnan ko siya ng mariin. When will you be a mother to me, Mom? Mahinang tanong ko. At naramdaman ko ng bahagyang pagbasa ng mga mata ko. You don't deserve that. Malamig na sambit niya habang nakatalikod sa akin.
After she said those words, she went out from my office like a sophisticated woman with no flaws. Nang tuluyan siyang makalabas, ay nahulog ang isang butil ng luha sa mga mata ko, kaya mabilis ko iyong pinunasan.